Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay mag-umpisa na sa ating gawain. Tayo po ay tumayo at mananalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito na kami iyong pinagtipon-tipon. Salamat po, Panginoon, sa kahalagahan, Panginoon, ng araw na ito, Panginoon. At kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyaya at kaligtasan na ibinigay mo po sa bawat isa, O Diyos, Panginoon. Ang dalangin pa namin, Panginoon, ay patuloy na pangawakan mo ang gawaing ito, O Diyos. At mulit-muli, O Diyos, kami ay narito upang siyasatin ang aming puso, O Diyos. At kami walang hindi ang buhay namin, Panginoon, na hindi namin kayang ipagpalit dahil sa iyong pag-ibig na ibinigay, Panginoon, at biyaya, O Diyos. Ang tangi lang naming gawin, Panginoon, ay ang iyong kalooban at biyaya at awa na kami iyong itinago, O Diyos, sa anumang kasalanan at niligtas, O Diyos, sa anumang mga kapahamakan, Panginoon, na aming ginagawa. Salamat sa kabutihan mo, O Diyos, sa amin. Ang papuri, O Diyos, lamang, Panginoon, ang aming naibibigay, O Diyos. At sa gawaing ito, O Diyos, takluban, Panginoon, takluban mo, O Diyos, ng karunungan at kaunawaan ng bawat isa na sa iyong mga salita ay maipaunawa, Panginoon, ang iyong katuwiran at pag-ibig, O Diyos, Panginoon. At ito ay laging manatili, Panginoon, sa aming buhay. Ang magsasalita, Panginoon, ay ikaw ang magbigay, Panginoon, lahat, Panginoon, ng kanyang lahat ng iyong gagawin at naayon lamang, Panginoon, sa iyong kalooban, O Diyos. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Punta na po tayo sa announcement. Pwede na po tayong umupo. Gandang umaga po. Ngayon po araw ay Lord's Day at alam po natin na every Sunday ay may gawain po tayo ng alas 9 nag-uumpisa at natatapos ng alas 11. At tuwing everyday to Monday to Friday po ay meron tayong Bible study na ginaganap at ito po ay nag-uumpisa ng alas 4:30 ng hapon at matatapos din po ng alas 5:30 ng hapon. At pag-aralan po natin yung John 1:14 dahil John 1:14 to 2:34 at yun po para po makapaghanda tayo every I think tomorrow po yun, bukas, para makapaghanda tayo sa salita ng Diyos at makapagbigay din tayo kung ano man ang mga mensahe na ibinigay ng Diyos sa atin. At ang Bible study naman po ay ng Super Tatay at Nanay ay ginaganap po ng gabi ng alas 7:30 at hanggang alas 8 ng gabi din po. Ito po ay ginaganap ng tuwing Biyernes po ng gabi. Meron din po tayong Bible reading na everyday na kailangan po nating basahin at dapat matapos po natin to hanggang Genesis 29. Ngayon po, mag-umpisahan na rin po natin ng Genesis 27 to 29 kung nagbabasa po tayo. At nawa ang lahat ng pamilya ay magkaroon ng layunin. Hindi po ito obligasyon, hindi po ito kundi ito po ay natural
na bilang isang mananampalataya, bilang sumusunod sa Panginoon, ito po ay natural nating gawin para sa Kanya. At ito po ay karagdagang kaalaman na makita natin kung ano yung kalooban niya, lalo-lalo na sa mga salita na ating ah, pinag-aaralan. Amen. Meron din po tayong Night of Psalms, uh, hymns and prayers every Saturday po to, 7 p.m. On-site at online. Amen. Giving offering po, andyan lang po yung box natin. Pwede po tayong magbigay na naaayon po sa ating kalooban at may kagalakan. Ito po ay pasasalamat sa Diyos at hindi po to kailangang ating gawin, kundi ito'y pagbibigay na may pasasalamat sa Diyos kung ano mang mga biyaya at mga pagbibigay at yung kanyang maibalik natin ang pasasalamat para sa kanya. Greetings pala to birthday to Tita Susan. Nung ano ba yan? Nung April 16. Happy birthday po. At yung wedding anniversary po nila Kuya Doy at Nanay Perlin nung April 20. Salamat po sa sa pagkain ibinigay. Thank you po. Amen. At yung conference po natin na darating sa April 27 sa yung Strange Fire po, ipanalangin po natin yon yung mga dadalo at yung mga darating na speakers, ipanalangin po natin sila na maging maayos ang kanilang pagdating. At yung pang-alawa po, yung pamilya po ni Pastor Riley, ang Adit family na matiwasay rin po sila makarating dito sa Pilipinas, sa Manila para maka-attend din po ng conference na gaganapin. At sana po ay maging maayos. Alam naman natin magiging maayos dahil po yun ay kalooban ng Diyos. At nawa ay panalangin po natin bawat isa na panalangin natin yung araw na yon na ito talaga ay maging maayos at maging maganda. Amen. At ngayon po tutungo na po tayo sa declaration. May babasahin lang po ako sa Psalms 150. Amen. Amen. Psalms 150. Okay. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Purihin siya sa tunog ng trumpeta. Purihin siya sa salteryo at alpa. Purihin siya sa mga tamburin at sayaw. Purihin siya sa mga panugtog na may kwerdas. Purihin siya ng mga matunog na pumpyang. Purihin siya sa mga pumpyang na may ingay. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat po. Tayo po ay magsitayo. At ating purihin ang Panginoon. You made the starry host, you traced the mountain peaks, you paid the
So let's continue to sing at awitin po natin yung kantang He Will Keep You. So patuloy nating awitin and declare na siya ang mag-iingat at magpapanatili sa atin. Let's sing. Let's sing. I lift my eyes and see. I will not be afraid. All my help comes from the Lord, who the earth and sky has made. The Lord will never sleep. My steps He has ordained. For the one who holds the night is the sovereign of my days. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. Let's sing. The Lord will never sleep. My steps He has ordained. For the one who holds the night is the sovereign of my days. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. So, patuloy nating pasalamatan ang Panginoon. And bago riyan, let me read a verse from Revelations 4:11. Sabi diyan, karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. So sa panghuling awitin natin, let's declare na wala nang ibang karapat-dapat at yon ay ang Panginoong Jesus. Once again, let's sing. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do.
Is it good that we remind ourselves of all together, let's sing. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He is. Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus love Messiah? Oh, forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. All together. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and priests to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of Is he worthy? Is he worthy? He is. He's worthy. He's Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay magsiupo na. Praise. Praise. Hello. Ininan. Praise, mic testing. Hello. Di, dyan na lang yun, Gab, sa inyo. Ito na lang sa akin. Ilipat mo lang yung saksak. Para ano, kasi mainit. Di, meron na sila. Di lang ito nasakto. Ayaw.
Okay. Alright, so good morning. Medyo nahirapan na ako magsalita. Hello, praise. Okay, so magandang umaga po sa lahat. And praise God for, uh, I know God is working in each one, no, sa bawat isa. Because He is God and totoo siya sa kanyang mga salita. So, just want to share to you, kahapon, nagpunta po ako kala Tatay Doy at Nanay Pearly. By the way, happy wedding anniversary po sa inyong dalawa. Okay, so, kahapon we were talking, nagba-Bible study po kami, and ang napag-usapan po namin is yung tanong po na ano yung pinaka-goal or pinaka layunin ng isang tao. So if tatanungin ko po kayo, ano po yung pinaka-mataas na layunin ng isang tao? Or sa madaling salita, bakit ka nabuhay? No, bakit ka nabuhay? Bakit ka nilalang ng Panginoon? Bakit ka nandito? Bakit ka nakaupo dyan? Bakit 40, 30, 60, 70, 80 years old, buhay ka pa rin? Natanong nyo na po ba yun sa mga, yun, yung mga pagbubulay-bulay nyo po kapag wala kayong ginagawa? No, natanong nyo na po ba yun sa sarili nyo? Ano yung halaga ng buhay ko? Bakit ako nandito? Na? Bakit? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagkaroon ng pamilya? Bakit nagsusumikap ka araw-araw? Di ba? Bakit? So, dyan sa online, no? Anong sagot nyo? So, yun po yung ating sasagutin. And meron po kaming ginagamit na parang application. And isa po ito yung pinakauna na tanong po sa Catechism ng Westminster. So, hindi ko lang po siya ma-explain sa inyo, but Westminster is a place. Alam niyo naman, narinig niyo naman po siguro yung si Queen Elizabeth, si King Charles, no? Saan ba yun? UK? UK po ba yan? So, Westminster is a place in UK. And ito po yung parang, dito ata naisulat yung parang confession or yung tinatawag na patotoo ng mga Kristiyano. Kasi dati po, meron po talagang body or group of people na kung saan inaayos talaga nila, nagsasaayos sila ng kung ano ba talaga ang tunay na katuruan ng Panginoon. At tamang pag-iintindi ng katuruan ng Panginoon. So, pinakaunang tanong po sa kanilang katisismo ba yan sa Tagalog? Ano yun? Yun nga, yung tanong ko sa inyo. Ano yung ano yung halaga ng isang buhay ng tao? Ano yung goal ng isang tao? And ang sagot po riyon, kung babasahin ko po sa inyo, in 1 Corinthians 10:31, nasa note ko yun eh. Sabi dyan, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So madaling salita, the very purpose kung bakit po tayo nabubuhay is para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Wala na pong ibang dahilan at yan lamang po ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Now, i-share ko lang din po sa inyo, one of our Bible study sa guys na bina-Bible study ko po, we are studying Ephesians and we are still in chapter 1. Nasa chapter 1 pa rin po kami. And let me read to you and share to you verse 3 sa sulat po ni Pablo para sa mga taga-Efeso. In Ephesians 1 verse 3, sabi niya, purihin nawa ang Diyos
at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung pinakaunang salita na isinulat po ni Pablo para sa mga taga-Efeso. Purihin nawa ang Diyos. Ibig sabihin, itaas ang Diyos, pasalamatan ang Diyos, parangalan ang Diyos, luwalatiin ang Diyos. And amazingly, ito pong sulat ni Pablo para sa mga taga-Efeso, isang pagpapaliwanag niya sa napakadakilang plano ng pagliligtas ng Panginoon para sa lahat. So kung titingnan niyo po yung Ephesians, meron po siyang 6 chapters, I think. Let me confirm. Yes, meron pong 6 chapters. At kung babasahin niyo po yung first 3 chapters ng Ephesians, ito po ay patungkol sa ginawa ng Panginoon na pagliligtas niya para sa sangkatauhan. And yung huling 3 chapters ng Ephesians, doon niyo po mababasa kung ano yung magiging resulta ng pagliligtas ng Panginoon. So, mababasa niyo po doon kung paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya. But kung titingnan po natin ang pinakaunang chapter ng Ephesians, sabi niya dyan in verse 3 again, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. And then, i-explain niya na ang pagliligtas ng Panginoon ay noong una pa man, na bago pa man tayo nilikha, ginawa na yun ng Diyos. At kung babasahin natin yung verse 6, sabi dyan, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. So yun yung pinakaunang pagsasabi na kung ano ang dahilan, bakit ginawa ng Panginoon ang lahat ng pagliligtas na iyon. At yun ay para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. And nagpatuloy siya, doon inihayag niya kung paano ginawa ng Panginoon yun sa pamagitan ng Panginoong Jesus. And in verse 12, kung babasahin natin yung verse 12, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. So you see, ito yung pangalawang pagkakataon na inihayag ni Pablo kung ano yung dahilan. Bakit namatay si Kristo? Bakit nilinis tayo sa pamagitan ni Kristo? And in verse 12, iyon ay para tayo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. And kung magpapatuloy kayo na basahin yung verse 13, dyan ihahayag yung ikatlong persona ng Triune God, and that is the Holy Spirit. Sasabihin dyan ng banal na Espiritu ang siyang selyo, seal, ng pangako ng Panginoon. And kung babasahin niyo yung verse 14, siya ang katibayan, talking about the Holy Spirit, siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos sa pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Ito yung pangatlong pagkakataon na inihayag ng salita kung ano ang dahilan, bakit tayo niligtas, bakit tayo nabuhay. At yun ay para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So you see, ang dahilan bakit po tayo nabubuhay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang dahilan bakit niya tayo niligtas ay para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. That's why, sinabi niya sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian. You see? Ako ang Panginoon, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian. So this morning, sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral sa mga Gawa chapter 3, makikita natin dito na wala dapat ibang bagay na kung saan tayo ay nagtitiwala, particular sa atin pong kaligtasan. Kailangan maunawaan natin na tanging sa pamagitan lamang ng Panginoon tayo ay naligtas. Kasi kapag
dumating po sa punto na meron po tayong ibang pinagkakatiwalaan, lalong-lalo na para sa kaligtasan natin, ibig sabihin po nun, tayo ay nagbibigay ng papuri at kaluwalhatian sa ibang bagay at hindi sa Diyos. So kung tatanungin ko po kayo, paano ka naligtas? Paano ka naligtas? Or, ano yung masasabi mo na katiyakan mo na ikaw ay naligtas? Ano yung pinangahawakan mo na masasabi mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas? Ano yun? Kung meron man tayong ibang pinangahawakan, we must repent. Tumalikod tayo sa ganung pag-iisip. Na kung iniisip nyo na kayo ay ligtas dahil nakikinig na ako sa tamang kautusan. Lagi na akong sumasali sa Bible study. Marami na akong nalalaman. Alam ko na yung mga tulip, yung mga 5 solas, yung mga sola scriptura, tota scriptura. Alam ko na yung mga norma. Hindi ko alam, Kuya Jero. No? If doon tayo nagtitiwala, well, kailangan po nating maunawaan na hindi po iyon ang dapat na ating pinagkukunan ng ating katiyakan. And so, sa ating pagpapatuloy po, let's go to our main text sa mga Gawa, chapter 3, and babalik tayo sa verse 11 patungo sa verse 16. So atin pong basahin ang salita ng Panginoon. Verse 11, samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan, sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao, na lubhang namangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. Nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao, "Kayong mga Israelita, bakit ninyo ito kinamamangha? Bakit ninyo kami tinitingnan na para bang sa pamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato. Bagaman siya'y nagpasyang pakawalan siya. Ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid na inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. At inyong pinatay ang mayakda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. At sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat." Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ang tunay na Diyos at pinahayag mo ang katotohanan sa bawat isa. At tunay na ang iyong salita ang nagbibigay buhay sa bawat taong iyong pinagkalooban ng iyong biyaya. Panginoon, Ikaw magturo sa bawat isa at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa na walang sinuman ang magkakaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang kaligtasan, kundi maunawaan ng bawat isa na ito ay iyong gawa at ito ay para sa ikapupuri ng iyong kaluwalhatian.
Gamitin mo po ako, Panginoon, sa pamagitan ng iyong habag at ng iyong awa, na ang bawat salita ay magmumula sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, dahil ako ay walang lakas, walang otoridad, at walang kakayanan. Tanging sa biyaya mo lamang, ako ay nakakapaghayag ng iyong salita. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, kung natatandaan niyo po last Sunday, napag-usapan po natin yung isang lumpo na lalaki na kung saan siya po ay parang may nagri-ring, no? Okay. Sige lang po. So, balik tayo. So, meron pong isang lumpong lalaki na pinagaling ng Panginoon sa pamagitan po ni Pedro at ni Juan. At so, ito po yung patuloy na ganap. Ito po yung nangyari pagkatapos ng pagpapagaling. Verse 11, samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan. So imagine, siya po ay gumaling na. And may nabasa po ako actually sa chapter 4 or chapter 5. Let me confirm. Okay, hindi ko na mahanap. But, yung lalaking pa lang ito is more than 40 years old na po. More than 40 years old. So, more than 40 years, siya po ay lumpo. Hindi siya makalakad. And so, makikita niyo po dito, pagkatapos ng pagpapagaling sa kanya, siya po ay nakahawak kina Pedro at Juan. Now, kung babasahin niyo po yung Greek word, yung original na pagkasulat po ni Lucas dito, ito pong nakahawak ay mula po sa Greek word na krateo, nang ibig sabihin po ay manatili or maging kabilang sa kanila. So pinapakita po dito na itong lalaking ito na dati ay lumpo, siya ngayon ay kumbaga parang gusto niyang manatili kala Pedro at Juan. Now, may mga ibang nagsabi na ang isa sa mga posibleng dahilan ay natatakot siya baka mawala po yung miracle na nangyari sa kanya. Baka pag umalis sila Pedro, siya po ay hindi na naman makakalakad. May nagsabi pong ganun. Pero I believe, sa pagbabasa po natin, siya ay nagtalon-talon, naglalakad, masayang-masaya at nagpupuri sa Diyos. I believe that ang ibig sabihin po nito, gusto niyang sumama at gusto niyang maging kabilang kala Pedro at Juan at gusto niyang matuto, gusto niyang sumunod. So dito natin makita yung pagbabago ng lalaking ito. Dito natin makita na gusto niyang paglingkuran ang Panginoon. Now, pagpapakita po ito na siya ay tunay ngang naligtas. Now, ito pong lalaking ito, kung matatandaan nyo, siya po ay ang kinaawaan at ginamit ng Panginoon upang maihanda yung entamblado or yung tinatawag natin na stage upang mapahayag po ang salita ng Diyos. Kasi kung babasahin natin mamaya, mababasa natin yan sa next Sunday from verse 17 hanggang verse 26. Doon po may ahayag ni Pedro yung salita ng Panginoon at ginamit ng Panginoon itong lumpong lalaking ito. Now, siya din po, itong lalaking ito, siya din po ang naging patunay na ang Diyos ay kumikilos sa mga apostol. Bakit? Kung babasahin natin yung chapter 4, verse 14, sabi po dyan, at yamang nakikita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang masabing pagtutol. Kasi kung babasahin po natin sa simula po ng chapter 4, si Juan at Pedro po ay dinakip ng mga punong pari. Dinakip po sila. Nagalit po ang punong pari sa kanila. Why? Kasi sila po ay naghahayag ng pangalan ng Panginoong Jesus. And itong verse 14, dito nyo makikita na dahil sa lalaking lumpo na pinagaling, wala silang masabi. Wala silang masabing pagtutol. Kasi alam nila at nakita nila na tunay ang gumaling yung lalaking iyon. So you see, ang laking halaga ng tao ngayon.
Now, so, dun niyo po makikita kung gaano po kadakila yung pagkilos ng Panginoon upang maihayag ang kanyang salita. Now, kung papansinin niyo po sa huling parte ng verse 13, may binanggit po dyan kung saan nangyari po, kung saan nagpunta sila Juan at Pedro pagkatapos pong pagalingin yung lumpong lalaki. So, tanong ko lang po sa inyo kung natatandaan nyo, saan po pinagaling yung lumpong lalaki? Sa pintuan na ang pangalan ay Maganda. Okay? Si Maganda. Tapos, pumunta po sila doon sa tinatawag na portiko ni Solomon. Now, bakit binigyan pansin ito ni Lucas, no, sa kanyang pagsusulat? So, ito pong portiko ni Solomon, para lang sa kaalaman niyo po, ito po yung lugar kung saan usually nagtitipon-tipon po yung mga mananampalataya. So, kumbaga, yung portiko na Solomon, doon po, nakalagay po ito po yung templo dito sa likod. No? Kumbaga, kung ito yung templo, nasa harapan yung pintuan na tinatawag na Maganda, yung portiko ni Solomon nandito naman sa likod. So, ito yung usual na lugar kung saan nagtitipon-tipon po yung mga mananampalataya kay Jesus sa panahong ito. Now, diyan po sila nagtitipon-tipon bago po mangyari yung diaspora. Now, ano po yung diaspora? I think ito po ay isang Greek word na ang ibig kahulugan ay disperse. Ano ba yung disperse? Watak-watak. Disperse. Okay na, umalis na kayo, no? Yan po yung salita. Now, ano po yung diaspora? Ito po yung pagkawatak-watak ng mga mananampalataya dahil sa pag-uusig. And actually, magsisimula po ang pag-uusig sa later ng chapter 4, chapter 5, hanggang sa dulo na yon. Puro pag-uusig na po yun sa mga mananampalataya. Bago po mangyari yon, yun yung usual meeting place nila. Portiko ni Solomon. Gaya po ng sabi sa chapter 5, let's go to chapter 5 and let's read verse 12. Chapter 5, verse 12. Sa pamamagitan ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. So you see, hindi lang po doon sila nagtitipon-tipon, but doon din po usually nangyayari yung mga kababalaghan at mga tanda na ginagawa po ng mga apostol. And kung babalikan po natin yung tagpo kung saan nandito pa po ang Panginoong Hesus sa lupa, dito rin po naganap yung pagsasabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na siya at ang Ama ay iisa. Dito rin po yung setting na yon nung sinabi ng Panginoong Hesus in John 10:30, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. So, yun po yung mga ilan sa mga tagpo na nangyari sa portiko ni Solomon. Now, ano po yung nangyari during this time? Sabi diyan, sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao na lubhang namangha. Now, bakit po sila namangha? Kasi nga po, pinagaling yung lumpong lalaki. Now, isa sa mga nakakamangha po na bagay is ito po yung naging daan upang masimulan ang paghayag ng mensahe ng Panginoon. So, makikita niyo po na ang Panginoon ay gumawa ng paraan upang mamangha yung mga tao. Okay? At dahil doon, sumunod sila kay Pedro at Juan kasama yung lumpong lalaki at sila'y nagtakbuhan papunta doon sa portiko ni Solomon. And in verse 12, tingnan natin ano nangyari. Sabi diyan, nang makita ito ni Pedro, so makita ni Pedro, now ano pong nakita ni Pedro? Maybe sasabihin nyo, yun, maraming tao na pumupunta. Well, yes. Pero, kung babasahin po natin, ang nakita po ni Pedro ay ang pangangailangan na bigyan niya ng linaw kung ano yung nangyari. So, kailangan ng linaw or maihayag sa mga Hudyo kung ano ba talaga yung nangyari.
So, dahil nga po, ang mga tao ay namangha. Na yung pagkamangha po nila, ay yun po ay pag-aakalang sa pamagitan nila Juan at ni Pedro, napagaling yung lalaki. Yun po yung pagkamangha na meron sila. Hindi sila namamangha, wow, grabe, praise the Lord. But namangha sila kasi iniisip nila, paano nila nagawa yun? Paano nagawa ni Pedro at ni Juan yun? Although hindi nila kilala. So yun po yung pagkamangha na meron sila. Hindi yung pagkamangha sa Diyos, but pagkamangha sa ginawa ni Pedro at ni Juan. Now, sabi ni Matthew Henry, puro Matthew Henry na po ako ngayon, useful men must be very humble, not unto us, O Lord, not unto us, but to thy name give glory. Every crown must be cast at the feet of Christ. Ano pa yung sinasabi ni Matthew Henry dito? Pinapakita dito na kahit yung mga tinatawag na apostol, mga useful men, mga ginagamit ng Panginoon, dapat ay mapagkumbaba. At lahat ng kaluwalhatian ay tanging sa Panginoon lamang. At yun po ang pinapakita ni Pedro at ni Juan dito. No? Yun po yung nakita niya. Although wala pang sinasabi, but nakita niya na hindi kami ang gumawa nito. Kaya sinabi niya, nagsalita siya sa mga tao, kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamamangha? Now, bakit niya po ito natanong? Kasi, alam po ni Pedro na nakita po ng mga taong ito kung gaano karami ang kababalaghan at himala na ginawa ng Panginoon. Pero may kita nyo dito na marami pa rin po ang hindi naniniwala kay Jesus. Kaya nga nagtaka si Pedro, bakit kayo namamangha? Hindi na ito bago sa panahon natin, sa panahon nila. Why? Kasi sa panahon ng Panginoong Jesus, marami na pong ginawang kababalaghan at milagro ang Panginoon. Pero now you see, namangha pa rin po sila. Why? Because they do not believe in Jesus Christ. Kaya sabi ni Pedro, nagpatuloy siya, bakit ninyo kami tinitingnan na para bang sa pamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? So you see, yung pagkamangha na meron po itong mga taong ito is, iniisip nila na si Pedro at Juan ang may gawa nung bagay na iyon. Kaya sabi ni Pedro, bakit ninyo kami tinitingnan na para bang sa pamagitan ng aming sariling, may dalawa pong binanggit dyan, kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya. Now, ang mga Hudyo ay iniisip na ang nangyari ay mula sa mga apostol. Ito po yung maling pag-iisip na meron din po tayo ngayon. Na iniisip natin na ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao ay naayon sa pamumuhay nito. Sino po dito yung nag-iisip, magiging successful ako sa buhay ko kapag sumusunod ako sa Panginoon? Sino dito yung nag-iisip, siguro makakapasa ako sa interview, sa exam, kapag kahit na busy ako sa pag-aaral sa school, nakakapag-aral pa rin ako ng Biblia. Nakaka-attend pa rin ako ng Bible study. Sino dito yung nag-iisip na, hindi nangyari yun kasi may nagawa akong kasalanan? Sino dito yung ganun mag-isip? Yung pag-iisip na the more you give, the more you will receive. Although, meron pong salita doon sa Bible, pero hindi po ibig sabihin nun na kung ano ang halaga na ibinigay natin, ganun din yung halaga na maibabalik sa atin. Iba po ang sinasabi ng Panginoon sa time na sinabi niya yon. Actually, that was, I think, Pablo na sinasabi sa mga taga-Korinto. So, sino yung nag-iisip ng ganun?
na sa ginagawa natin, tayo ay nakakatanggap ng isang bagay. Actually, that is a wrong mindset. Mali po yan. Kaya nga sabi ni Heinrich, in us lies neither the causa effectiva nor the causa meritoria. Ano sinasabi niya dito? Wala po sa atin. Hindi po nanggaling sa atin yung causa effectiva. Ano yung causa effectiva? Yung kapangyarihan upang mangyari ang isang bagay. Hindi rin po nanggaling sa atin yung causa meritoria. Ibig sabihin, hindi po yan galing sa kung ano yung mabuting bagay na ginawa mo, kaya nangyari yung isang bagay. Hindi po. Now the question is, sino ang may gawa nito? And it's the same question sa kaligtasan po natin. Kaya sabi ko nga po kanina, ano po yung pinangahawakan nyo na masasabi nyo na kayo ay tiyak na ligtas? Well, maybe some of you will say it is because of Jesus Christ. Yes, but ang tanong, nauunawaan mo ba talaga ang ibig sabihin ng sa pamamagitan ni Jesus? Or, at the back of our mind, nasasabi pa rin natin, siguro hindi ako ligtas kasi nagpapatuloy ako sa pagkakasala. Siguro hindi ako ligtas kasi hindi pa ako nag-aaral ng salita. Ikaw kasi, Riley, lagi mong sinasabi, mag-aaral ng salita. Ikaw kasi, Riley, pinapakonsensya mo kami kapag hindi kami nag-aaral ng salita. Well, wag po tayong magkakamali doon kasi tunay nga naman na dapat nakikita yun sa buhay natin. But, you must remember na hindi po iyon yung batayan kung tayo po ay ligtas. Kaya kung tatanungin ka, bakit ka ligtas? Anong isasagot mo? Now, Peter continued in verse 13, niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno. Now, let me pause on that. Interestingly, bakit po ganito yung sinabi ni Peter? Bakit hindi diretsahang sinabi niya, sa pamagitan ni Jesus? Kasi yun naman talaga, di ba? Pero you see here, yung katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. Nagsimula siya, niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno. Now, kung alam niyo po ba, itong katagang ito, malimit po na ginagamit ito sa paglalarawan sa Panginoon. Kung babasahin niyo po yung, lalong-lalo na yung New Testament, lagi pong sinasabi ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Yan po yung parang ginagamit na title, kumbaga. Kapag ang isang tao ay nagsasalita patungkol sa Diyos. Ito po ay pagpapakita din, and again, the brilliance of the wisdom from God, no? Pagpapakita na hindi po bagong Diyos at hindi bagong relihiyon at hindi bagong katuruan ang dala-dala ng mga apostol. Kasi nagsimula siya sa Diyos ni Jacob, sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, at even sabi niya, sa Diyos ng ating mga ninuno. So makikita nyo dito na pinapakita ni Pedro, no? As he is going to explain bakit nangyari yung mga bagay na yon, pinapakita niya sa mga Hudyo, hey, itong nangyaring ito ay mula or nanggaling or sa pamagitan ng Diyos ng ating mga ninuno. It is the same God. It is the same God. Yun ang pinapakita ni Pedro sa mga Hudyo. Kasi nga, they do not believe in Christ. Di ba? Kaya nga pinatay si Kristo kasi hindi sila naniniwala. Pero again, yung katalinuhan na nagmumula sa Diyos na ibinigay ka Pedro para malinaw na maihayag ni Pedro kung sino ang Panginoong Hesus, He started
with this title. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Now, sabi ni Hill, hindi po Enrique Hill, but si Hill, hindi ko pa na-search yung background nila, but I do believe that he's one of our brothers. Sabi niya, the apostle, English pa, tatagalogin ko mamaya. The apostle chooses to retain, panatiliin, partly, ito yung dahilan, partly, to distinguish him from the gods of the Gentiles. So isa daw po sa dahilan, bakit itong sinabi ni Pedro, ay para i-distinguish. Ibig sabihin, distinguish. Para ibuklod, no? Ipakita sa kanila na itong nangyari ay mula hindi sa Diyos ng mga hentil. Again, sabi ko nga kanina, hindi po panibagong Diyos ito. Yun po yung dahilan. Para may pakita sa kanila that it is the same God. And partly, to show His regard to the God of Israel. The one and only true living God. So yun po yung dalawang dahilan. Para may pakita na hindi ito ibang Diyos at para magbigay ng pagpapakita ng pagbibigay ng respeto sa Diyos ng Israel, sa nag-iisa at tunay na Diyos. And then nagpatuloy si Hill, and that, though he and his fellow apostles were preachers of Christ. Ano ibig sabihin nun? Na kahit si Pedro at si Juan ay nagpapahayag ng pangalan ni Jesus na tinatawag na Kristo, yet they were not setters forth of another or strange God. Ibig sabihin, kahit na ang kanilang pinipreach ay Jesus, hindi po sila nagtatatag ng panibago or ng ibang Diyos. But believed in the same God their forefathers did. Ibig sabihin, naniniwala sila sa parehong Diyos na pinaniniwalaan nung kanilang mga ninuno. And to whom they ascribe the glory of this miracle. Ibig sabihin, at kung kanino nila ibinibigay yung kaluwalhatian ng pagpapagaling na nangyari. So yun po yung dahilan bakit sinimulan ni Pedro iyon sa sa Diyos ni Abraham, na Isaac at ni Jacob at ng kanilang mga ninuno. And again, another commentor, sabi ni Barnes, it was important to show that it was the same God. Napakahalaga daw na maipakita ni Pedro na parehong Diyos yung gumawa noon. Okay. The same God who had done this, that had been acknowledged by their fathers, na kinikilala nung mga ninuno ng mga Hudyo, and that they were not about to introduce the worship of any other God. So, the same thought. Hindi sila gumagawa or nagpapahayag ng panibagong Diyos. And, ito yung gusto ko pong i-highlight sa sinabi ni Barnes. And it was especially important. Bakit daw? Bakit daw mahalaga na sinabi ni Pedro? Because the promise had been made. So yung pangako ay ibinigay kanino? Kay Abraham. That in his seed, all the families of each would be blessed. Na sa pamagitan ng binhi ni Abraham, lahat ng tao ay pagpapalain. That was the promise. Kaya sabi ni Barnes, napakahalaga na binanggit yun ni Pedro. Kasi kay Abraham nagmula yung binhi ng pangako. Now, ano ito? Para po mas magkaroon tayo ng malinaw na pagkakaintindi, I think nabasa nyo to sa Bible reading nyo. Genesis 12, 1-3. Sabi po dyan, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. See? In verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo
at susupain ko ang mga sumumpa sa iyo, at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito po yung pangako. No? And alam niyo po ba, itong pangakong ito ay binigyang linaw ni ni Pablo sa kanyang sulat para sa mga taga-Galasya. Basahin natin yung Galatians 3:16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham. Yon, yung binasa natin kanina. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galasya, ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Now, sino ba itong binhi na to? Hindi sinasabi at sa mga binhi. Patang sinabi, kanyang binhi, singular. Okay, sabi ni Pablo, again, in-explain niya, hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa. Bakit? Ano yung sabi niya? At sa iyong binhi. At sino yung binhi na yon? Na si Kristo. So you see, yung pangako na ibinigay kay Abraham, yung binhi na ipinangako ay si Kristo, ang Panginoong Jesus. Ito po ang nagpapakita na ito ay pagsasakatuparan ng pangako ng Panginoon na kay Jesus. Kaya napakahalaga po na yun ang sinabi ni Pedro. And then ano daw ang ginawa ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng kanilang mga ninuno? Niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Now, kung tatanungin ko po kayo, anong ibig sabihin ng pagluluwalhati? Narinig na po natin yung salitang pagluluwalhati. Luwalhatiin ng Panginoon. And even tayo po ay luluwalhatiin ng Panginoon. Di ba? The Ordo Salutis, the order of salvation. Nakilala tayo ng una pa, itinakda, tinawag, inaring ganap, at anong huli? Tayo ay luluwalhatiin. Tayo po ay luluwalhatiin. So tatanungin ko po kayo, anong ibig kahulugan ng pagluluwalhati? At anong ibig kahulugan dito sa sinabi ni Pedro, niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus. Glorified. But anong ibig kahulugan nun? That's why it's very important to study. Di ba? Now, para maintindihan po natin yan, let's read from John 7. John 7:39. Sabi dyan, ngunit, ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin po, ang konteksto po nitong John 7, ang Panginoong Hesus po ay nagtuturo sa kanyang mga alagad at sinabi niya na may darating na tulong sa kanila. At yun po ay ang Espiritu Santo. And then sabi niya, sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So in John 7:39, may kita nyo dito na may pinangako ang Panginoong Hesus na sila ay makakatanggap ng Espiritu. Why? Bakit pangako pa lang? Kasi wala pa yung Espiritu Santo. Hindi pa ipinagkalob ang Espiritu Santo. At ano ang dahilan? Bakit hindi pa ipinagkalob ang Espiritu Santo? Sabi diyan, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So that's the hint to understand yung niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus. That's the hint. Now let's continue. Let's read from John 12:23 to 24. Sabi diyan, sinagot sila ni Jesus, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. So that's the word. And sabi niya, hindi pa natin magigets, but 24 will give us a clear vision. 24,
katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, ay nagbubunga ng marami. So, ano po ang tinutukoy ng Panginoong Yesus na siya ay luluwalhatiin? Yun po. At kung babasahin natin yung buong chapter nito, ito po yung part kung saan malapit na pong patayin ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, kapag sinabi nating luluwalhatiin ang anak or luluwalhatiin ng Diyos si Jesus, ito po ay patungkol sa kanyang kamatayan. Okay? But, there's more. Kung babalikan po natin yung John 7:39, di ba, balik tayo sa John 7:39. Yung John 7:39 is yung promise na tatanggap sila ng Espiritu Santo, pero hindi pa yun natanggap dahil hindi pa niluwalhati ang Panginoong Yesus. Dito po sa John 7:39, hindi po kamatayan niya ang tinutukoy dito. Bakit? Tanungin ko po kayo, kailan po natanggap ng mga apostol, ng mga mananampalataya, yung Espiritu Santo? We studied that in Acts 2. Nung si Jesus, sa Pentecost, ibig sabihin, nung nakabalik na po ang Panginoong Yesus sa langit. Nung namatay po ang Panginoong Yesus, hindi nila natanggap yung Espiritu Santo. Kailan nila natanggap? Nung nakabalik na ang Panginoong Yesus sa langit. So John 7:39, hindi po ito patungkol sa kamatayan niya, but patungkol sa kanyang pagkabuhay at pagbabalik sa langit. But in John 12:23-24, ito po ay patungkol sa kanyang kamatayan. Therefore, siya ay niluwalhati ng Ama sa kanyang kamatayan, pagkabuhay, at pagbabalik sa langit. In English, in His death, resurrection, and ascension. Doon po niluwalhati ng Ama ang anak. Paanong niluwalhati? Namatay. Sa kamatayan, niluwalhati. Bakit? Ano yung kaluwalhatian sa kamatayan ng kanyang anak? Now, if you're not a born again, hindi natin ito maunawaan. But naunawaan natin na ang kanyang kamatayan ang siyang nagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang kanyang pagkabuhay ay siyang naging daan upang tayo ay ariing ganap, justified. Ibig sabihin, officially cleared. Wala ka ng, kumbaga, absuelto ka na. And in His ascension, ibig sabihin nun, tayo din ay may hope or pag-asa that one day we will be with Him for eternity. So dyan po, may kita natin yung kaluwalhatian na ibinigay ng Ama sa kanyang anak na si Jesus. And then sabi dyan, at yung nangyaring iyon, yun po ay nagdulot ng pasasalamat mula sa lahat ng mga tao at gayon na din sa Ama. Kaya 'di ba? Pinapasalamatan natin lagi ang Panginoong Jesus. 'Di ba? So you see, that's the glory. We give glory and praise and honor to Jesus Christ. Why? Kasi He died, He rose, and He ascended into heaven for our salvation. But we must understand na hindi lang po iyon para sa anak, but para din po sa Ama. Kaya kung babasahin natin yung John 17:1, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoong Jesus, Ama,
dumating na ang oras, kumbaga mamamatay na siya, napapatay na siya, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. You see? Luwalhatiin mo ang anak upang luwalhatiin ka ng anak. And in John 13:31-32, nang siya'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, ngayon ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa kanya. So you see? You see the relationship. And 32, kung ang Diyos ay niluwalhati sa kanya, kay Jesus, luluwalhatiin din siya ng Diyos sa kanya at luluwalhatiin siya kaagad. What does it mean? Kasi sa kamatayan ni Jesus, tayo ay nagkaroon ng buhay. At dahil sa ginawa ni Jesus, na naunawaan natin na ang kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Ama. So we give glory not only to the Son, but also to the Father. At gayon din sa Espiritu Santo na siyang nananatili sa atin. So, ang ibig sabihin po ni Pedro, nung sinabi niya, niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus, ang tinutukoy niya po dito, yung kamatayan, pagkabuhay, at paghahari sa kalangitan. Yun po ang kanyang binabanggit. Now, ang tanong, nauunawaan ba yun ng mga Hudyo? Nauunawaan ba yun nila? Well, maybe hindi. But again, ang katalinuhan na nagmumula sa Panginoon is so amazing. Why? Para po maunawaan ito ng mga Hudyo, yung salitang niluwalhati, ginamit niya po yung title na, anong sabi niya kay Jesus? Niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus. Bakit hindi niya sinabi ang kanyang tanging anak na si Jesus? Bakit hindi niya sinabi ang anak ng tao na si Jesus? Di ba? Yun yung mga title na binabanggit patungkol kay Jesus. Bakit dito ang sinabi niya ang lingkod mo, ang lingkod niya na si Jesus? Again, para maunawaan ng mga Hudyo yung salitang niluwalhati. Now, ano pong tinutukoy ko dito? Yung salita pong lingkod ay very familiar po sa mga Hudyo. Ang salitang lingkod ng Diyos, ang ibig sabihin po noon, isang tao na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yun po ang tawag ng lingkod. So if you call yourself servants of God, you must do the will of God. You see? But anyway, let's go back. Lingkod ng Diyos. At alam niyo po ba, ang paggamit ni Pedro sa salitang ito ay mahalaga dahil nauunawaan ng mga Hudyo ito. At bakit nila ito naunawaan? Kasi alam po nila ang salita or ang kautusan at ang mga propeta, the Old Testament. And they know very well Isaiah. At kung babasahin po natin ang Isaiah, meron pong 4 na awit sa Isaiah. Let's open our Bible to Isaiah and babasahin natin yung 4 na mga awit patungkol po sa lingkod ng Diyos. Naririnig niyo yun? Meron pong 4 na awit patungkol sa lingkod ng Diyos. That's why, yung sinabi po yun ni Pedro, he is sure na nauunawaan ng mga Hudyo. Iyon. The first awit, the first song, ay matatagpuan natin sa Isaiah chapter 42. Let's go to Isaiah 42. Verses 1 to 9. Babasahin ko po yung unang 4 na verses. Narito, ang lingkod na aking inaalalayan. You see? Ang aking lingkod. Ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya. Siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa.
siya'y hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig, o ang kanyang tinig man sa lansangan ay iparirinig. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitsa ng bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Siya ay tapat na maglalapat ng katarungan. Siya'y hindi manlulupaypay o madudurog man hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan. At ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Now, ano po itong first 4 verses sa Isaiah 42? Dito po natin makikita na ang lingkod ng Panginoon ay pinili ng Diyos. Siya po ay kinalulugdan ng Diyos. At siya po ay binigyan ng Espiritu, sa Kanya po, nasa Kanya po ang Espiritu ng Diyos. Yun ang makikita natin sa unang 4 na verses. Ano yun? Siya ay pinili ng Diyos, kinalugdan siya ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. And if we are going to read Matthew chapter 12, verse 15 to 21, listen carefully para hindi ko na ulitin, nang malaman nito ni Jesus, ay umalis siya roon. Sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat. At ipinag-utos niya sa kanila na siya'y huwag nilang ipamalita. Ito ay upang matupad ang sinasabi sa pamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa, ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at ipapahayag niya ang karunungan sa mga hentil. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw o maririnig ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Kaya nga sinasabi niya sa mga pinapagaling niya, huwag niyo akong ipamalita. You see? You see the fulfillment of Isaiah's prophecy? In verse 20, hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin na nagbabagang mitsa hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay at aasa ang mga hentil sa kanyang pangalan. So you see now? Now, at kung matatandaan niyo din po, nang ang Panginoong Hesus po ay bautismuhan ni Juan, ano nangyari? Ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya at narinig ang boses at sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So now you see that the first song is pertaining to Jesus Christ. Now let's go to the second song, Isaiah 49. Isaiah chapter 49, verses 1 to 13. Now, dito po sa Isaiah 49, dito po natin makikita ang ministeryo o yung gawa, yung work at tagumpay ng lingkod ng Diyos. Now, let's go to verse 3. Hindi na po natin babasahin kasi matatagal tayo. Verse 3. Basahin natin verse 3. Sabi dyan, at sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel. Although Israel pong binabanggit dito, but it talks about the Messiah, Jesus Christ, na siyang aking ikaluluwalhati. So dito sa verse 3, ang lingkod ang luluwalhati sa Diyos. And kanina nakita natin na niluwalhati ng anak ang ama. You see? And in verse 6, basahin natin yung verse 6. Magja-jump tayo, no? Oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iniingatan ng Israel? Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Remember that verse. In verse 6, dito natin makikita ang pagpapanumbalik sa mga tao ng Diyos sa pamagitan ng lingkod. Hindi lang ang Israel, hindi lang ang Hudyo, but pati ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa, ibig sabihin ng mga hentil. At mamaya mababasa natin na yun ang ginawa ng Panginoong Hesus. And in verse 5, at ngayon sinasabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa sinapupunan upang maging kanyang lingkod, upang ibalik uli ang Jacob sa kanya. So you see, siya po ang paparangalan ng Diyos. Now, in verse 4,
Ngunit aking sinabi, ako'y gumagawang walang kabuluhan. So sinabi daw ng lingkod, ako'y gumagawang walang kabuluhan. Ginugol ko ang aking lakas sa wala at sa walang kabuluhan. Gayunmay ang aking katarungan ay nasa Panginoon at ang aking gantimpala ay nasa aking Diyos. In verse 4, makikita nyo dito na siya po ay hindi pinapahalagahan ng mga tao. You see? Mamaya makikita nyo yan. And in verse 7, ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel at ng kanyang banal. Sa lubos na hinamak sa kinasuklaman ng bansa, ang lingkod ng mga pinuno, ang mga hari at ang mga pinuno ay makakakita at babangon at sila ay magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat sa banal ng Israel na siyang pumili sa iyo. So you see here sa huli, siya po ay pupurihin. Now, and in verse 8 to 13, kung babasahin natin yung 8 to 13, ganito ang sabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita. Aking iniingatan ka at ibinigay kita bilang isang tipan sa bayan upang itatag ang lupain, upang ipamalagi ang mga sirang mana na sinasabi sa mga bilanggo, kayo'y magsilabas, sa mga nasa kadiliman, magpakita kayo. Sila ay magsisikain sa mga daan. At ang lahat ng bukas na kaitasan ay magiging kanilang pastulan. Sila ay hindi magugutom o mauuhaw man. At hindi rin sila mapapaso ng may init na hangin, ni sasaktan man sila ng araw. Sapagkat siyang may awa sa kanila, ang sa kanila ay papatnubay. At aakayin sila sa tabi ng mga bukal ng tubig. At aking gagawing daan ang lahat ng aking mga bundok at ang aking mga lansangan ay patataasin. Narito, ang mga ito'y manggagaling sa malayo at narito, ang mga ito ay mula sa hilaga at mula sa kanluran at sa mga ito ay mula sa lupain ng sinim. Umawit ka sa kagalakan o kalangitan at magalak ka o lupa, kayo'y biglang umawit o mga kabundukan sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan at mahabag sa kanyang mga na nahihirapan. So yung binasa natin kanina, hindi makita natin po doon ang pagsasaayos ng Panginoon sa lahat. And it will come. 'Di ba? Now again, hindi lang po sa Israel, pati na po sa mga hentil. At lahat po ng binasa natin kanina ay naisakatuparan. Unahin nating basahin Luke 2:30 to 32. Sabi diyan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. So you see, ito po ay ang pagsasalita ni Simeon. Tatandaan niyo si Simeon? So you see, ito po ay naisakatuparan. And let's go to the third song. Isaiah 50:4 to 11. Kung babasahin po natin yung verses 1 to 3, pero wag na nating basahin, sasabihin ko na lang po sa inyo patungkol saan yun. Isaiah 51 to 3, dito po natin makikita yung paglalarawan ng Panginoon sa Israel bilang hindi tapat na asawa. Kasi nga po, sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at gumawa ng kasalanan. But in verse 4 to 11, dito natin makikita sa verse 4, basahin natin yung verse 4. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. So dito nyo makikita ang pagsunod ng lingkod ng Diyos. Dito po nilalarawan sa verse 4 ang pagsunod ng lingkod ng Diyos. And in verse 5, binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pandinig at ako'y hindi naging mapaghimagsik o tumalikod man. So in verse 5, dito natin makikita na ang lingkod po ng Diyos, hindi po siya rebellious, hindi po siya disobedient. Okay?
And in verse 6, iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko kinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura. Anong pinapakita dito? Na kahit po na ang lingkod ng Diyos ay hindi sumuway sa kagustuhan ng Diyos, kahit na ito ay humantong sa kanyang pagdurusa. Yun ang nilarawan sa verse 6. Now, inihayag po ng lingkod ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at siya po ay matatagpo ang inosente. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagkasala. Makikita natin yan sa verses 7 to 9. Please bear with me, no? Napakahalaga na makita nyo to. Para makita nyo na itong sinasabi sa Old Testament ay patungkol kay Jesus. And in verse 7, sapagkat tinulungan ako ng Panginoong Diyos, kaya't hindi ako napahiya, kahit inilagay ko ang aking mukha na parang batong kiskisan, at alam ko na hindi ako mapapahiya. So you see, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ang naging dahilan niya upang magpatuloy kahit na siya ay naghihirap. And in verse 8, siya na magpapawalang sala sa akin ay malapit. Sinong makikipaglaban sa akin? Tayo'y tumayong magkakasama. Sino ang aking kaaway? Bayaang lumapit siya sa akin. Verse 9, narito, tinulungan ako ng Panginoong Diyos. Sino nagsasabi na ako ay nagkasala? So dito nakikita natin ang paghahayag ng lingkod ng Diyos na siya ay inosente. Wala siyang kasalanan. At saan natin yung nakita? Sa kanyang pagkabuhay muli. Now, yun lahat po ng binasa natin ngayon. Matapos po ang 700 years, lahat po ng sinabi natin kanina ay natupad. Let's read John 19:1-3. Pagkatapos ay kinuha ni Pilato si Jesus at siya'y hinagupit. Ang mga kawal ay gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong sa kanyang ulo at siya'y sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Sila'y lumapit sa kanya na nagsasabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at siya'y kanilang pinagsusuntok. So you see, the fulfillment ng pagdurusa ng lingkod ng Diyos. Now in Matthew 27:30, siya'y kanilang niluraan. Narinig niyo yung lura? Nabasa natin yan kanina, di ba? Siya'y kanyang niluraan. Kinuha nila ang tambo. You see? Natandaan niyo yung salitang tambo? Hindi niya binali ang tambo. Now, anong ginawa ng mga Romans? Kinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. And in Philippians 2:8, at palibasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Pinatunayang siya ay walang sala nang siya ay buhayin muli. Di ba? So you see the fulfillment nung lahat po ng binasa natin. Now let's go to the fourth song na magsisimula sa Isaiah 52 verse 13. Sabi diyan, narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay. Siya'y dadakilain at itataas at magiging napakataas. So, itong awit na ito ay nagsimula sa pangako ng tagumpay ng lingkod ng Diyos. Ngunit kung babasahin natin yung verse 14, agad ay maglalarawan ito ng pagdurusa niya. Verse 14, let's read. Kung paanong marami ang namangha sa kanya, ang kanyang anyo ay napinsalang lubha. Halos hindi na anyo ng tao, ni hindi makilalang tao. At ang kanyang hugis sa higit kaysa sa mga anak ng mga tao. Dito nilalarawan yung pagdurusa na kanya pong dinanas. At ipagpapatuloy natin sa Isaiah 53, verse 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan,
At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinapahalagahan. So itinuring po siya, na siya po ay hindi pinahalaga ng mga tao. At kung babasahin natin yung verse 4, siya po ay iniisip ng mga tao na siya po ay pinaparusahan ng Diyos. Basahin natin yung verse 4. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. So you see, ang pag-iisip ng mga tao, ang Diyos ang nagpaparusa sa kanya. Ngunit, sa verse 5 and 6, dito natin makikita, bakit yun nangyari? Bakit yun nangyari? Bakit itinuring ng Diyos? Bakit makikita natin doon na parang ang Diyos ang siyang humahampas sa kanya? Verse 5 and 6 we'll read, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. You see, yun ang dahilan. Bakit nangyari yun lahat sa lingkod ng Diyos? And in verse 7, ito yung propesiya na ang lingkod ay hindi kikibo sa harap ng mga umaakusa sa kanya. Basahin natin verse 7. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan. At gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit, sa kanya ay pipe. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Take note of that. Tandaan nyo. Ito yung nagpapakita na hindi siya umiimik sa lahat ng mga umaakusa sa kanya. And in verse 9, ito po yung propesiya na bagamat siya ay walang sala, siya ay mamamatay kasama ng mga masasama at siya ay ililibing kasama ng mayaman. Remember that. Verse 9 is a prophecy na ang lingkod ng Diyos ay mamamatay kasama ng masasama at ililibing sa kasama ng mayaman. Remember that, okay? And in basahin natin yung verse 9. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Remember, bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Now, in verse 10, magpapakita dito bakit namatay ang lingkod. Verse 10, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Makikita niya ang kanyang supling, pahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. So you see in verse 10, ito po ay kalooban ng Diyos. Ito ang pagsasalin para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngunit ang tagumpay, kahit ganun man ang nangyari, ang tagumpay ay mapapa sa kanya. Mababasa natin yan in verse 11 and 12. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod. You see, ang marami. At papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila. You see, ito na yung pagluluwalhati. At kanyang hahatiin ng samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Yun yung lingkod. Siya yung naging tagapamagitan. At lahat ng iyon
ay naisakatuparan. Let's go. Siya ay kinamuyan. John 1:10-11. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. So you see, siya ay kinamuyan. And in verse Matthew 27:46, siya ay kinamuyan ng Diyos. Sabi diyan, at nang malapit na ang oras ng ikasyam, ay sumigaw si Jesus na may malakas na tinig at na sinasabi, Ilay, Ilay, lama sabaktani. Nang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At sinugatan siya para sa ating mga kasalanan, John 19:34. Subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. And in 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala sa ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo, gumaling tayo. Sa kanyang pagdurusa, siya ay naging katanggap-tanggap na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hebrews 10:10. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan at magpakailanman. Kahit na siya ay walang kasalanan. 2 Corinthians 5:21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Hindi siya umimik sa harap ng umakusa sa kanya. Matthew 27:12-14. Ngunit nang siya'y paratangan ng mga punong pari at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. At sinabi ni Pilato sa kanya, hindi mo ba naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang ipinaparatang laban sa iyo? Subalit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita man lamang na lubhang ikinamangha ng gobernador. You see? And in 1 Peter 2:23, nang siya'y alipustasin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katurungan. Nabasa natin yan sa Isaiah. Siya ay namatay kasama ang dalawang magnanakaw at nilibing sa libingan ng mayaman. Matthew 27:38, nang siya'y alipustasin. Matthew 27. Nagkamali po ako sa verse. Kung matatandaan niyo po yung verse na kung saan siya'y namatay kasama ng dalawang magnanakaw. Di ba? Siya po ay namatay kasama ng dalawang magnanakaw at siya inilibing sa libingan ng mayaman. Basahin natin Matthew 27:57-60. Kinagabihan, dumating ang isang mayamang mula, listen, dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na ang pangalan ay Jose, na naging alagad din ni Jesus. Pumunta ang taong ito kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus at pinag-utos ni Pilato na ibigay iyon. Kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya iyon sa isang malinis na telang lino. At inilagay ang kanyang sariling bagong libingan na kanyang inukit sa bato. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at siya ay umalis. So you see, inilibing siya sa libingan ng mayaman. At sa kanya, tayo ay pinagkasundo ng Panginoon sa pamagitan ni Jesus. 2 Corinthians 5:18-19.